So ayun, going back lang siguro doon, I'm not sure kung makikita natin yun about about the Beleric thing, pero what do you think dito ngayon? Let's go dito sa side ng STI. I really want to see na ma-maximize nila dito. Kumbaga, sabi mo dito, Chantel, UG and Kripsu are the key players for this team. Ano sa tingin mo yung hero na bag dito, specifically with UG, na mabuhat niya yung team na to into a win para ma-force nila yung game number 3? Dito for STI, although chances are low, pero pwede kasi sila magpasok ng landslot for UG. Way back. MPL Season 1, Season 2, nagla-landslot si UG, so more on physical siya. So, tinan natin for UG, yun naaano ko. Para kailangan niya dito kumuha ng carry na more on the physical para makasabi dito for the ng U-level or kung ano mang kukuhanin dito ng U-level on the middle lane. So, bago pa siya naging tinaguri ang Mage Dad, Lance God muna si paring UG. And ako, I'm really excited na makita yun. To be honest, hindi pa ako familiar masyado sa scene nung Season 1, Season 2 na ako pumasok dito sa Mobile Legends. But, how about you, Nomad? We're going on the shoe dito ng STI. What are your thoughts for the comeback dito para makapag-force ang STI for a game number 3? Your team is picking. Kung kakailanganin talaga, kailangan nila ng maraming CC. Dapat marami silang crowd control na mahawakan dito against U-level, especially if Claude's gonna be open again. STI has the first pick. They can seal away the Claude, pero they did not win any game on a Claude kasi hindi pa nila pinipick up yung Claude at all this entire season. Oh, yun nga never pa nilang pinik which is sobrang kung nakikita naman natin, sobrang gumagana siya into the meta. Pero I really like the hover dito ng STI, the Hylos. Most of the time, ito yung contrast in between pagka nakaban yung Valier or you got the Valier. You always want to have the Hylos for the Glorious Pathway. Kumaga, yung Valier kasi is a direct counter kasi pino-push back niya yung Glorious Pathway. But what do you think? I mean, going dito sa U-level side, tingin mo, Chantel, magpapalit pa ba sila ng lineup dito? Pero that's the 2 pick na gamit nila kanina. For U-level dito, more on sustain muna yung kinuha nila. Kasi sinabi natin for Claude, yes, ang taas ng win percentage ng Claude. Kasi hindi siya usually talaga pinipick on the first 2 picks. Kumbaga pwede kasi siyang kuhanin on the latter part at meron pang ibang available na marksman dito. So for U-level, maganda na yung dalawa nilang kuha doon, more on sustain. Kaya sinabi mo, effective naman sila ng game number 1. For STI, Bruno is good against this Uranus pagka tumaba. Yeah, definitely. And as well, with the execution as well. So, ngayon naman, STI would be the one to have the Bruno and the Tamus. Sa nakita natin on the previous games, the Bruno, hindi siya masyadong nagsiscale up eh. I mean, Nomad, anong mga heroes na tingin mo dito? Specifically, tingin ko dito, Mage or even an Assassin na to make a huge impact on the early game para mabuhat itong Bruno na magkaroon ng farm, magkaroon ng mas madaling way para mag-scale up on the late game. Feeling ko kailangan kunin ng STI dito yung mga heroes talaga na kayang protektahan si Bruno kung kailangan nila i-funnel talaga. Kasi including fact na carry yung pick up ng U-level dito, semi-even playing ground kasi kailangan ni carry sa ni Bruno magkaroon ng item kagad. So kailangan ng STI dito is maghanap sila ng way, maghanap sila ng heroes to allow him to survive. Potentially Kufra. May halos na nga pala. I'm sorry. Potentially an Estes maybe? Possible. Rafaela? Like sustain, no? Pero kasi yun nga lang, pagka nag-Estes ka dito, medyo support siya in a way, then parang team fight oriented. So mawawala yung burst potentials nila. Pero I think STI naman yata dito ang gagamit ng Digi. Chantel, gusto ko marinig kasi almost the same naman dito ang lineup ng U-level and hindi rin naban yung Claude. What are the reasoning bakit nila hindi na lang nag-Claude na lang din sila ulit? Malaking factor ba dito yung high loss na for not them to go ahead. Kasi actually for carry, kilala siya na anti-tank. High loss, isa siya sa mga kilala natin tank. Grabe talagang kumuha ng damage. Kaya niya saluhin na lahat ng damage actually pagdating sa team fight. For Claude, against Hylos or Claude dealing a damage for this Hylos, medyo hindi mo siya ma-burst. Mahati yung damage suppose AoE damage mo. Pero for this carry, mataas ang chance na pumitik dito yung damage na against the Hylos. Tapos totally wipe for this carry on the latter part of the game. So, carry is para hindi na agad ma-penetrate na agad dito yung defense na binabato na STI.
STI against this level squad. Mistake for the side of STI not banning or not anticipating the Lolita. They go for the double marksman setup but they open the Lolita, meaning to say that's a direct counter para kasi kung makita mo dito STI would like to have a fast push strategy but medyo somehow negated siya in such a way dito from the Lolita. Pero I would really like to hear your prediction. Ngayon unahin naman kita Nomad kasi kanina ko pa tinatanong lagi si Chantel. Who Tanong is, para ba maka-counter is kaya ba ng U-level i-hold ang kanilang mga linya? And of course, nandito na tayo sa Game 2. STI muna, Dogmen para sa kanilang Hylos, Kripsu using the Bruno. Eugene naman para sa kanyang Kimi, Nixu using the Thams. And of course, Lembot para sa kanyang Diki. For Team U-level naman, we have Secret for Uranus, Unseen for our hands, pero si Chu for Kari, Escanor for our Johead, Dev naman for our Lolita. Pero actually, kala ko kasi magkakaroon ng teamfight, puputulin ko sana, pero hindi. Instead, they are now going to steal the other team's buff dito, paring Prof B. Mukhang nga magiging successful nga sila. Alam mo, yan isa sa maganda pagka the discipline is there. Hindi na namin kailangan i-contest. Bakit? Kasi wala tayong retry. Tapos the firepower kay sa ganyan ka-early with the Kimi and Digi, iba. Pagka kinash mo yan, it might lead sa sa snowball potential na isang Snowball, Kimi. yes. Pagka nagka-diretso-diretso. Kung hindi si Kimi yung mag-snowball sa'yo, si Digi, i-spaman ka talaga niya ng skill 1 niya. Sobrang sakit ng damage ng mga time bomb niyan, pero walang nakuwang buff dito. Blue buff actually yung Team U-level. Tamang chill lang muna ang U-level dito. Look at that. Ang rotation, though ang gold still nas 200 para sa U-level. Look at the black coming from them. Oh my God. Binigla! Napakagandang first loot naman ang pinakita dito ng Team U-level. Talaga namang si Digi ang inuna nila rito. Ayaw nilang mag-level 4 agad to, parang Prof B. Yo, tama yung sinasabi mo. And again, Baymax, this a battle 1-3-1 versus 1-2-2 ulit. The double marksman setup with the mage nga lang ang isang Kimi dito. Now, salita na gusto nila dito. Nixu, wala pang level 4. And Escanor, doing a great job na makakuha ng ahead na level against sa isang Tams. Kapalit naman dito, si Secret, ang kanilang Uranus will fall. Tamang zone out. And I think this is a good exchange. Kailangan nila panuloyin, mag-exchange. Kung sino mamauna dito, possible makakamang ng bahagya in terms of rotation going sa mid turret. Tama ka naman dyan, pero mukhang ang mauuna nga dito is yung Team U-level natin. But Dev on the bottom side will fall down. Eto na, yung sinasabi natin Prof B na maagang makakapunta sa mid lane. Team U-level already on the mid lane actually, pero hindi sila nag-push. Kinlear lang nila yung wave. Kinir nila dito yung wave, tapos steady lang kasi sila dyan. Alam mo, magandang rotation pinakita sa akin dito, nakita ko sa STI Hindi na nagantay si Digi dito. Level 3 lang siya, tumakbo siya pa-mid to get the level 4. Yes, Now, ready na ang kanyang final skill dito, the time journey. Pwede na silang bumakbak sa ganitong sitwasyon. Nagkakatansyahan. Very low on HP, sinusubukan tumakbo, hinabol, pero hindi rin naman tinuloy. Kimi still aggravating the enemy team doon sa pagkuha ng jungle camp natin sa river, mga kaibigan. Walang nagaganap, pero here comes Unseen trying to chase away, pero hindi nila aabutan ng isang Kimi. Pero Johead nandito sa likod, stand coming. Time journey has been activated. Yuji will fall down on the mid lane. Lempot will also go down dito sa mid lane, and that would be a 2-for-none in favor of U-level. Now they are taking the turtle. Pare Prof B, napakalang kalamangan nila ngayon dito. Look at that, 2-4 in terms of skill score. Tapos lamang lang dito ang U-level like around 2,332. Yes, Lagi and po sa tuloy yan. Para mukhang totoo. And now, sa ganun sitwasyon kanina exchange, nabigyan ng lakas ng loob ang U-level para sila naman ang mang-invade. Yes. Panahon nga lang ika nga eh. Parang Prof B, tignan mo, hindi pala nila nakuha yung first tier turret ng U-level sa baba. Hindi nakuha ng STI. Sila lang yung nakuha na turret. Pero yun, bot side, si Secret dito, no? Sinubukan niyang agawin, pero hindi niya kaya yung ating Golden Crab. Napipilitan ng STI somehow mag-scale up dito. Kasi mag-e-expire ang Kimi eh. Na-pick off ng ganung kabilis ang Digi. Naiiwan ang Digi. May part sa akin na I think kailangan si Hylos sumama sa rotation. Rotation.
wag lang magpa-pick off si Bruno kung siya lang may iwan mag-isa, which is si Crips. Ang lalim ni Chu. Oo. Kasi alam niyang lumalalim dito si parang Chu kasi alam niya na lamang siya in terms of damage dealing. Pero dito sa bot lane ako, si Docman being aggravated by the 2 tanks of the enemy team. Slow at hindi makatakbo. Pero follow up ni Chu dito. Tamang phantom set ng drama pero hindi nila aabutan. Deb will be hit by the third dito. Ultimate coming from Bruno will deal no damage pa rin Profi. Rotation after rotation. Oo. Kala ko makukuha eh. Kala ko rin makukuha eh. Rotation after rotation, objectives ang pinapakita. Right after mabasag tong bottom, most likely possible silang gumaw o ready sa turtle dito. In another kalamangan ng mga makukuha ng new level if ever na hindi nila contest to. Nako, unti-unti actually na lumalaki ang kalamangan ng Team U level dito. While on the top lane, mukhang meron tayong team fight. Escanor doing a great job defending their third tier turret on the top. Pero Deb, the follow-up ultimation galing sa dalawa. Actually, buhay pa rin. Si Nixu, sinusubukan tumakbo. Tamang pre-hit lang coming from UG, pero there is no damage. Domino Blast will be activated. Naiwan mag-isa si Docman. Docman still trying to run away stand. Has connected, pero journey palayo lang naman. Galing dito sa ating Digi. Yun, kita mo naman. Eh! Nakuha si Secret Mage. Masyado ka malalim dito. Docman. Napitas din si Docman. Another one. UG as well. Grabe. May pumping pala sila eh. May pumping sila against UG, which is si Mang Escanor. Huling-huli sa video. Ginaw dito ni Mang Escanor. Walang ligtas. Pinektusan eh. Oh, And eto na. Eto. Second turtle mga kaibigan is being taken by U-Level and currently wala hong magawa yung Team STI natin dito. In terms of yung lane push, wala pa rin sila nakukuha turret kahit anong nangyari. Tama, wala. Hindi makasagot dito somehow ang U-Level. I mean, ang STI against UL. Look at the score. Kanina pinag-uusapan natin, lamang lang like around 700 to 1K. Now, look at the scale ng gold. 6K bigla. Diba? 6K bigla. Sabay todo push lang dito. The block is there coming from Deb. The counter-initiate naman with the Numinum Blast. Suabe. Sabay may zone out by Secret. Nako, takot na rin sila actually kay Secret dahil nakaka-item na siya ngayon. No? Unlike kanina na talagang hinaharas-haras pa nila sa bot lane. Now, nire-regen na lang yung damage nila. And here on the mid lane, U-Level trying to take the second turret and they will actually take it. Parang Prof B. Wala talagang magawa yung STI ngayon. Ang agresibong tank support ng ni Deb using the Lolita. Umaabante siya lagpas sa mismong Torre just to block the possible clear wave potential of STI. Now, isa pa sa nakikita ko dito, si Nixu using the Tams, nahihirapan kumuha ng Torre sa gilid. Kasi si Escanor, dun lang siya. Hindi siya Every time i-clear niya, aabahan lang dun si Escanor, yung pinaghirapan mo, mawawala lang. Tama. And instead na si Nixu yung makapush, si Escanor pa ngayon yung nakapush doon sa top lane natin. Nakauna ng isang maigi kasi. Look at Escanor kasi with the tawag dito high and dry. High and dry, tama. Oh, 1-on-1 with the great one plus the 2 kills. It means in terms of gold, lamang ka. Lamang ka against Tams sa ganitong sitwasyon. Plus the level pa pala. Malaki ang level gap ngayon ni Nixu against dun sa kanyang karapat na si Escanor. 2 level yung kulang niya. Pinapakalaking bagay ng 2 level na yon. Ayan na. Trying to push this top turret or top lane. Docman doing a great job trying to defend pero nararamdaman na yung puhit at damage coming from this carry. Deb looking good sa tamang depensa lang muna. They're trying to hold, trying to farm nang makakapasok dito. Tuloy-tuloy lang ang farm ng STI. Alam mo, doon lang magtutuloy-tuloy ang farm ng STI, which is yung pag-aantay ng pagpasok ng minions. Magiging problema lang dito ng STI once lumabas na si Lord. And I don't think so, kukunin kaya nila turtle o gagawin na agad yung Lord. Okay, they're going to get... Hindi na umabot. Yun ang sinasabi ko. Hindi nila kukunin talaga ang turtle para wala ng cooldown. Lulalabas agad si Lord and kukunin agad si Lord. Yes, That's tama. Isa sa strategy ng mga pro players na hindi kailangan kuhanin lagi ang turtle. Kung lamang na lamang kayo, tas nakakulong ang isang team, why not wait for the Lord? Mas maganda mas malaki
ang push potential nyo, having that 6-man which is in Lord. Item. Look at the item. Pero look at the item. Ay, ang ganda ng ginawa ng U-level doon. Binugaw nila maigi yung entire enemy team habang yung carry naglo-lord doon kanina nang hindi nalalaman ng STI. Para probi, walang nakapunta, nababody block sila, natatakot sila. Talaga namang zone out kung zone out yung ginawa ni Secret at ni Dev kanina doon sa mid lane para wala magpunta doon sa Lord. Exactly. Kung titignan mo kanina, no, first core item dito ni Kimi is the BOD habang nakatatlong core item na. Ang isang carry. Here comes the Lord. Oh, Pati okay, mo, eto na. kakatok na nga ba? Pumatok na nga dito. Look at that close pathway nila pag counter-initiate. Naman ang gagawin natin yung level Yung 2 now. Agad Walang 2 minutes sa wala. Sa sahig, patay ang mga germs mga sir. Patay ang mga teams, mga kaibigan. Walang tinamaan. Pero here in the bot lane, apat ng Team U-level ang nagbabantay. Susubukan nila kayong mag-push dito, timaan. Uy! Ang ultimate nakabot na tumal. Naku, na-flameshot pa ko. Pero nakapagpulang din naman si parang Escanor. UG still on the go. But here comes Stu with a phantom step. Unstoppable na nga. Napakalakas ng damage, mga kaibigan. Walang magawa ang Team STI. Third tier turret on the bot lane has been taken away by Team U-level. Tuloy-tuloy lang sa abante ang U-level. Nawa na gusto ng Torres Tom. Liliko sila dito sa top turret. Nasa na depensa ng STI dito. Nagkakaulanan ng rocket dito. Alam mo, ang hirap pag kumaabante ka ng konti kasi hindi mo alam kung gagawin ka ni Escanor. Pag bumubo ka na yung kamay, Oh my God! Nawala yung TV! naglaho Mga parang kaibigan. pula. And look at the shield. Every time magbaback, Dev doing a great job. Nilalabas lang yung shield niya dito. Sabay magbaback and counter initiate naman napapakita. Bigla dito yung Ito na naman! fake back. Chachay! Bang! Chachay naman nila. Grabe yung damage! Dito na pinapakita yung triple kill na nga. Makakakita pa tayo ng Maniac. Cheeks still alive, but that will be a Maniac for U-levels 2 using carry, mga kaibigan, plus their victory 2-0 clean match para sa team U-level. Alright, congratulations U-level. A great sweep against STI. Still, the Claude, wala pa rin talo. The 1-3-1, dalawang match kanina, 1-2-2 versus 1-3-1, nanalo ang 1-3-1. So I think hindi pa talaga tanggal totally ang 1-3-1 meta. Yes, tama ka dyan. And